What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod, as Master Silip, para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na parera sa Malvar, Batangas. And it's a Sunday racing in Manila Metro Turf, September 3, 2023. And we have 8 races na nalargan. Kasama na po dyan ang ating Lakambini Stakes Race and the first leg Juvenile Stakes Race na lalargan sa race number 3 and race number 4. Kung bago lang po pala kayo dito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share, at napalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? You may also hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking race analysis every time na mag-upload ako. So today, medyo nag-uulan at may kalakasan, no? So ingat kayo sa pagpunta nyo sa mga paboritong OTB mga kabari at mga kasilip, ha. Again, we have 8 races na lalargan, isang mabilis na race analysis na to. So tignan natin kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. Hindi na natin ito patatagalin pa. Let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Tingin ko dito sa race number 1 mga kabarya, mga kasilip, mukhang 2-horse race to, no, between War Cannon and 6A Modern Kong. Sa aking pili, ako solo ako dito sa numero 3, War Cannon. Sa nakikita ko sing senaryo, baka ito na rin yung magdala ng bandera, no. Although may kabigatan yung peso, pero tingin ko naman kayang-kaya niyan dalhin yan, Yung huling tinakbo nito na nasigundong dikit kay Darlev, mukha namang nagbatak lang siya noon, dahil galing siya sa matagal na bakasyon. And may mga trangko rin naman to, no? So tingin ko, lamang to sa akin dito sa race number 1. Solo po ako dyan, numero 3, War Cannon. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or pamorkas, or kung gusto nyo na rin patibayin yung first Peak 5 nyo, sama nyo na yung numero 6 na si Hamlet, 6A Modern Kong. Actually si Modern Kong lang naman yung tinitignan ko dyan. Yung last outing kasi ni Modern Kong, halos ayaw manakbo sa loob, no? At saka parang lusak yung pista. So hopefully, sana tumakbo mamaya ng maayos, no? Kasi gawa nung masama rin yung panahon. So most likely yung pista baka basa na naman. Pero para po sa akin, yan na lang din po yung maigpit na mga kalaban ni War Cannon. Ngayon, kung meron kayong ibang napupusuan dyan, isama nyo na lang. Pero para po sa akin, solo po ako rito, numero 3, War Cannon. Ang pang-upset at pamorkas ko po is yung coupled entry numero sa is na si Hamlet and 6A Modern Kong. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 14 numbers in betting. So full gate po tayo with a distance of 1,000 meters. So ratratan ka agad to mga kabarya, mga kasilip, no? And kung titignan nyo yung lineup, halos masyadong maraming matulin. And then meron ding iba na mga deremate. Para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 5 na si Jumbo. Ito inabot lang naman to ni Sir Jason noong nakaraan. At kung matatandaan nyo, binigay ko yun si Sir Jason. Nung napanood yung video na yon, actually yung race na yon, nalaglagan lang ng latigo yung Hineteron. So hopefully hindi mangyari yon. And tingin ko naman is lamang si Jumbo sa grupo na to. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito na tingin ko maigpit niyang makakalaban is yung numero 12 na si Columbus. Etong kabayo na to, may mga salida lang to na hindi ganun kaganda, no? Pero pag to lumundag ng maayos sa baba na ng grupo, tingin ko pwede na siyang sumabay sa unahan. Most likely baka nasa pang-4 or pang-5 peso to, dahil gawa nga po ng maraming matulin, no? And kung sakasakali na magkaroon ng ubusan, tingin ko si Columbus na yung pwedeng makarimate or makakuha ng unahan pagdating ng rektahan. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 14 na si Magnolia Ashley. So from John Alvin Gused, this time binigay kay JB Hernandez. Gusto ko pa rin yung post position, nasa labas, hindi matatabunan. And pwede rin naman mag-off the pace tong kabayo na to, no? At saka si Magnolia Ashley, ang alam ko talaga, meron tong natural speed sa katawan. Pero since masyadong malakas yung pacing ng karera, tingin ko baka mag-off the pace to, no? And pwedeng kumuha din to ng una pagdating ng rektahan. Again, itong race number 2 na to, actually anybody's race to, no? So kung meron pa kayong extra capital at may mga kursunada rin kayo dyan, idagdag nyo na lang po, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Jumbo.
Second choice ko po rito is yung numero 12 na si Columbus. At ang third choice ko po rito is yung numero 14 na si Magnolia Ashley. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Pick 6 event covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 7 numbers and bettings with a distance of 1,200 meters. And this is the much awaited first leg juvenile stakes race. Kung titignan nyo yung lineup mga kabari at mga kasilip, halos yung ilan dito naglaban-laban na, no? Kagaya ni Bravesman Game, Heartening to See, Amor My Love, at saka yung Sonnet 43, no? Kung saan nanalo si Heartening to See. So this time may mga nadagdag na bagong runners, no? Tignan muna natin yung mga nadagdag. Yung Blame My Ghost, actually ang balita ko dito is may inam din tong kabayo na to, no? Plus maganda rin naman yung lahi, Sakima plus Blame the Boss. Yung Mommy's Love, napanood ko rin naman yung trangko nito. Meron tong 1.15. Sa tingin ko naman, baka mag off the pace to. And then yung coupled entry na 7 and 7A na si Malibu Princess and Ghost. Dun sa dalawa, ang balita ko is yung Ghost yung merong inam. Ngayon, kalkulahan ng karera dito sa race number 3. Ang first choice ko dito is yung coupled entry numero 1 na si Blame the Ghost with 1A Braveman's Game. Actually, si Braveman's Game yung tinitignan ko may mas malaking panalo. Yung huling laban nito, naobligato na humabol kay Sonnet 43. Dahil yung supposedly nahahabol kay Sonnet 43, hindi ganun kaganda yung sinalida and bugaw siya tumakbo ron. Kaya ang nangyari is naapura si Braveman's Game. So sa forma ng lineup, kung merong ibang bubuliglig kay Sonnet 43, most likely baka si Ghost. Si Braveman's Game pwedeng makapesto to ng tarsera o kwarta, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito is yung coupled entering numero 6 na si Mommy's Love with 6A Amor My Love. Yung Amor My Love, yung huling tinakbo nito, nabitin lang to, no? Masyadong malayo lang yung pinanggalingan. So kung performing niya yung same performance or tinakbo niya nung huli, pwede siya makakuha ng panalo rito. Wala tayong ibang idea kung sino yung mga pwedeng mag-good sa unahan, no? Or will it be the same scenario? Pero sa nakikita ko, si Amor My Love is pwedeng makakuha rin ng panalo rito. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice yung sa tingin kong mayayamado, yung numero 2 na si Sonnet 43. Eto nung huling tinakbo nito, actually tarsera dumating, halos nagulat lahat. Bakit kinulang? Bakit lumakad, no? Most likely, baka syempre, hindi ganun kaganda yung pakiramdam or yung performance ni kabayo during that race. So hopefully, this day, sana is uminam yung takbo niya, no? And tingin ko rin naman siya pa rin yung magdadala ng marcha rito, no? Since may kaigsihan yung karera, 1,200 meters is pwedeng makakuha talaga ng panalo yan. Kaya dito sa race number 3, ang first choice ko po is yung coupled entering numero 1 na si Blame the Ghost with 1A Braveman's Game. Second choice ko po is yung coupled entering numero 6 na si Mommy's Love with 6A Amor My Love. At ang third choice ko po is yung numero 2 na si Sonnet 43. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating second Pick 5 event, covers races 4 to 8. And this is the much awaited Lakambini Stakes Race. Meron tayong 11 numbers and bettings with a distance of 1,600 meters or 1 mile. Ito, lahat to well prepared mga kabarya, mga kasilip, no? Lahat yan naghanda. Kung kalkulaan ng basahan dito, ako ang magiging first choice ko rito is yung numero 10 na si Secretary. For some reason, unang-una wala akong makita pwedeng lumutya sa kanya. Although nandyan si Sister Moon na pwedeng manggulo, si Winner Parade, pero sa tingin ko mas malakas yung pacing ni Secretary. Kaya siya yung magiging first choice ko. Ngayon, second choice ko rito is yung coupled entering numero 2 na si Glamour Girl with 2A early voting. Ang mas tinitignan ko talaga may high probability of winning dito is yung 2A na si early voting. Nasigundo to nung third leg ng Triple Crown. By any means na malutya si Secretary,
ni Winner Parade or ni Sister Moon, tingin ko, ito na yung pwedeng tumalo sa early voting. Kasi may kahabaan yung distansya. Kaya pinipili ko sila as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga silip, yung numero 9 na si Chrome Bell. Ito naman, may mga takbo to na talagang impresibo, no? Kung sakasakali kasing malutya si Secretary at hindi ganon kaganda ang irimate ni early voting at ni Glamour Girl, sa tingin ko si Chrome Bell na yung pwedeng kumuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my third choice. But then again, ito pong race number 4 na to, lahat po yan nag-prepare, lahat po yan naghanda. So kung meron kayong mga iba pang balita or may kursonada kayo dyan, isama nyo na lang po, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 10 na si Secretary. Second choice ko po is yung coupled entering numero 2 na si Glamour Girl with 2A early voting. At ang third choice ko po dito is yung numero 9 na si Chrome Bell. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 4 event, covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 14 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po dito mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 6 na si Caraga Wonder. Eto tingin ko naman dito mga kabarya, mga kasilip, walang makakasabay sa kanya sa unahan, no? Although nandyan si Heirloom, pero tingin ko naman mas mauuna si Caraga Wonder, no? So pag nakabuo to ng kwartos, probably pwede na makakuha ng panalo to. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice mga kabarya, mga kasilip, yung numero 3 na si Shine. Ito binalik na kay Pati Dilemma, no? Ito si Shine, may mga takbo rin to na pwedeng isunod kagad, no? Or baka mauna pa to. So kung sakasakali na walang mag-interest o hindi mag-interest si Caraga Wonder na ibandera, baka si Shine na yung mauna, no? Or either way, kaya naman niyang sundan si Caraga Wonder sa unahan, eh. Kaya pagdating ng rektaan, most likely tumakapit na rin to kay Caraga Wonder or kumukuha na rin to ng unahan, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Sama ko ritong pang or second choice rather. Sama ko ritong pang third choice is yung numero 13 na si Waray na may dapa. Ito tingin ko madedeado to sa laban, no? Pero nakikita ko na meron din tong chance of winning, no? Maganda yung post position numero 13. Baka sakali kasing makalimutan to ng mga kalaban niya. Tingin ko pwedeng makarimati to, no? Si Waray na may dapa. May mga takbo rin to na talagang minsan nakatutok sa unahan, no? Kung sakasakaling walang mag-interest na sumunod sa dibandera, since hindi naman ganun kalakas ang pacing, tingin ko pwede pa tong si Waray na may dapa na makakuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, itong race number 5, anybody's race din po to mga kabari at mga kasilip. So magdagdag na lang din po kayo kung may mga kursonada pa kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 6 na si Caraga Wonder. Second choice ko po is yung numero 3 na si Shine. At ang third choice ko po is yung numero 13 na si Waray na may dapa. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 8 numbers and bettings with a distance of 1,000 meters. So rat-rata na agad ulito. Ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Golden Buzzer. Simple lang. Walang ibang matulin bukod tanging siya lang. Pabor sa distansya, 1,000 meters. Yung huling tinakbo nito, hindi lang ganun kaganda yung sinalida, no? Pero pag to lumundag ng maayos, tingin ko siya nakagad ang bandera. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito pang second choice ko mga kabarya, mga kasilip, is yung sobrang baba na sa laban, yung numero 8 na si Sinswen. For any reason na baka hindi maganda ang ilundag ni Golden Buzzer, so malamang kakaskas to. Si Sinswen is yung nakikita ko na pwede nang sumunod kaagad kay Golden Buzzer, no? So kung kukulangin si Golden Buzzer, most likely si Sinswen na yung pwedeng kumuha ng unahan, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 7 na si Happy Maggie. Ito, kahit na maigsi yung karera, kahit 1,000 meters yan, pero hindi naman kasi sila ganun karami. Wawalo lang sila, plus hindi naman din ganun kalakas ang pacing ng karera, no?
Si Happy Maggie, most likely, pwedeng makarimate dyan. Or, ang nakikita akong isang scenario is baka nasa tarsera or kwarta pesto yan, no? Kaya pwede rin makakuha ng panalo yan. At isasama natin yan bilang third choice. Again, dito po sa race number 6, ang first choice ko po is yung numero 5 na si Golden Buzzer. Second choice ko po dito is yung numero 8 na si Sinswen. At ang third choice ko po dito is yung numero 7 na si Happy Maggie. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Last daily double event. Dito po sa race number 7 ay may 14 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin mga kabari at mga kasilip, ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Johnny Bunny. Ito galing sa panalo to nung huling outing niya, no? Ang galing nung tinakbo, actually sinunod-sunod lang to eh. Sa nakikita ko sa lineup, ang pwedeng magdala kasi ng bandera dito is yung numero 1 na si Arimunding Munding, yung numero 5 na si Make or Break, yung numero 12 na si Taipan 1, at yung numero 13 na si Static. Sama na natin yung numero 10 na si Bocas Grande Island. So pag nagkaroon ng killing pace dyan sa mga yan, si Johnny Bunny yung nakikita kong pwedeng pinakamalapit na pumesto. At pwedeng kumuha ng unahan anytime pagdating ng rektahan. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito pang second choice ko mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 9 na si Autumn Shower. Ito, nung nakaraan, kinalabit na to eh. So, tingin ko naman, sa kalkula ko, kung hindi ganun kaganda yung itatakbo ni Johnny Bunny at magkakaroon ng killing pace, then most likely si Autumn Shower pwede pang makaulit ang panalo kahit umangat siya ng grupo. May inam yung kabayo, may 1.20 sa isa katawan yan. So tingin ko, pwede pa yan. Kaya kinukuha ko yan as my second choice. Sama ko rito pang third choice, yung wala tayong kadala-dala na numero 8 na si Sundance. Pag to kinonsinti ng connection, tingin ko naman ang laki ng panalo nito. At oo, ang laki ng panalo talaga yan, no? So, kung sakasakali na hindi ganun kaganda ang takboy ni Johnny Bunny at ni Autumn Shower, at kukonsintiin si Sundance, tingin ko, malaki na panalo niyan. Kaya kukunin ko siya as my third choice. Pero itong race number 7 na to, mga kabarya, mga silip, anybody's race yan ha. So, meron pa kayong ibang kursonada dyan, pwede nyo naman idagdag, no? Isama nyo sa rota nyo at kung may extra capital kayo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Johnny Bunny. Second choice ko po rito is yung numero 9 na si Autumn Shower. At ang third choice ko po rito is yung numero 8 na si Sundance. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Saturday racing. Dito po sa race number 8 ay may 14 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. At paratingan to ng ating winner take all, pick 6, second pick 5 at pick 4. So kung meron kayong extra capital, magdagdag na lang po kayo dahil alam naman po natin kung ano yung nangyayari sa final race. For the sake of winner take all or pick 6, pick 5, ako sa tingin ko, kung gagawa ako sa sarili ko, baka maglima ako rito or 6. Pero, for the sake of race analysis, ibibigay ko sa inyo yung top 3 na nakikita ko na angat sa kanila, okay? Ang first choice ko po dito is yung numero 11 na si Sultanov. Yung huling tinakbo nito, actually, puro hangos ang ginawa nito. So, kung ito maiko-correct mamaya ng hinete, sa tingin ko, lamang sa grupo to. Pag binasa ko yung lineup, ang nakikita ko matutudin dyan is si Auspicious, si Mustang Sally, at saka si Bullet. So, most likely, pwedeng mapabor kay Sultanov. Dahil si Sultanov, umaalis siya ng maagang pwesto, no? Probably baka nasa pang-4 na pwesto to or tarsera pwesto. So, kung magkakaroon ng killing pace or kung may pinakamalapit na kukuha ng unahan, si Sultanov na yun, no? Kaya, pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice ko, mga kabarya, mga silip, is yung numero 12 na si Queen Margot. Ito yung huling tinakbo nito, actually, nabitin lang to, no? Kung di ako nagkakamali, parang dumating ng tarsera ata to, or segundo. This time, gusto ko yung post possession na nasa labas, no? Pag to na ipeso agad ni BJ Guerra,
or natabi niya kagad kay Sultanov. Tingin ko isa to sa may malaking panalo, contender to for chance of winning kung magkaroon ng killing pace, or most likely baka pwede kasing iuna rin to si Queen Margot dahil masyado na rin mababa sa laban to, kung magkaroon ng killing pace at kasabay niya si Sultanov, tingin ko isa siya sa may malalaking panalo, kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko dito ang pang third choice mga kabarya, mga silip, yung numero 13 na rin na si Cheche. Itong si Cheche, yung mga past performances nito, lagi in the money, tsaka talagang mainam, magaling yung tinatakbo. So kung sakasakali naman na hindi ganun kaganda ang takboy ng numero 11 na si Sultanov at numero 12 na si Queen Margot, si Cheche na rin yung nakikita ko na isa sa pwedeng makarimate rito mga kabarya, mga silip, Maganda yung post position, nasa labas, hindi matatabunan. Although may karamihan sila, pero tingin ko naman na maipipreso rin to ni JB Hernandez, Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, itong race number 8 na to or final race na to mga kabarya, mga silip, anybody's race yan Pwede kayong magdagdag dyan kung may mga extra capital kayo or may mga kursunada pa kayo Pero para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 11 na si Sultanov. Second choice ko po rito is yung numero 12 na si Queen Margot. At ang third choice ko po rito is yung numero 13 na si Cheche. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis. So sana kapitan tayo ng swerte, Again, itong race analysis ko is binibase ko according sa pagkakagawa ng lineup. At yung aking race analysis or mga pili ko is binibase ko according sa scenario na pwede kong or scenario na nakikita ko, Nasa sa inyo po yan mga kabarya, mga kasilip, So pwede nyong sundin, pwede nyong palitan, or pwede nyong dagdagan. Okay? Good luck sa inyo mga kabarya, mga kasilip, and happy racing. So ingat kayo sa pagpunta nyo sa mga paborito nyong OTB. Magdala na lang po kayo ng payong dahil gawa nga po na nag-uulan. And again, sana walang iyakin, 'di ba? Huwag kayong manisi pag natalo. So ganun talaga, that's how races goes, 'di ba? So once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out.